Ang pangalan ko ay Savannah Brooks. 30 taong gulang ako noong umagang ginawa akong katatawanan ng sarili kong ina sa Facebook. Hindi sa private message. Hindi rin sa isa sa mga passive-aggressive na family group chat na kunwari ay biro lang. Kundi sa publiko, malakas at permanenteng paraan. Bitbit ko noon ang huling 2 storage bin papasok sa bago kong apartment nang biglang mag-vibrate ng todo ang phone ko na halos mabitawan ko ito. Pagtingin ko, akala ko delivery update lang o mensahe mula sa client. Pero ang bumungad sa akin ay isang post na may mukha ko isang nakangiting litrato mula sa moving day. Iyong klaseng larawan na dapat sana ay simula ng mas magandang yugto ng buhay ko. Ang caption sa taas nito ay, "Sa wakas umalis na ang 30-year-old leech. Wala nang ipaglulutong pagkain." Pagsapit ng pangalawang basa ko, lampas 1,000 na agad ang likes. Sunod-sunod ang comments na halos hindi ko na masundan. Makakametang-tang ko nang hindi nakikita ay nagtatawanan na parang matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong iyon. May kamag-anak na ibinungkal pa ang isang matagal ko ng binaong rejection. May isa pang nagbiro na ako raw ang bangungot ng bawat lalaki. Tinagpa ng kapatid ko ang mga kaibigan niya. Nilike pa ng ex ko ang post. At ang pinakakakaiba sa lahat, hindi ako umiyak. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Wala akong ni isang salitang itinipe. Sa halip, nag-screenshot ako ng bawat comment, bawat tawa, bawat mapagmataas na emoji. Pagkatapos nilike ko silang lahat. Dahil makalipas ang 12 araw ang parehong mga taong tumawa sa akin ay tatawag sa kalagitnaan ng gabi habang umiiyak, nagmamakaawa, humihingi ng tawad. At paulit-ulit na nagtatanong ng parehong takot na tanong. Savannah, ano ba talaga ang ginawa mo? Pero bago ko sabihin kung ano ang ipinost nila at kung ano ang nangyari 12 araw, matapos akong umalis, sabihin mo muna kung anong oras na diyan sa inyo at saan ka nanonood ngayon. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito ngayong gabi. Mahilig kutyain ng mga tao ang trabahong hindi nila naiintindihan. Iyon ang pundasyon ng opinyon ng pamilya ko tungkol sa akin. Dahil nagtatrabaho ako gamit lang ang laptop. Dahil kakaiba ang oras ng trabaho ko. Dahil hindi ako nagsusuot ng scrubs heels o company badge tuwing umaga na pagdesisyonan nilang wala akong trabaho. Ilang taon nang inuulit ng nanay ko ang kasinungalingang iyon hanggang pati malalayong kamag-anak ay nagsalita tungkol sa akin na parang isa akong babala sa buhay. Ang hindi nila alam, nagpapatakbo ako ng digital risk and compliance firm mula mismo sa kwarto ko. Nagsimula iyon ng maliit noong 26 ako matapos akong bayaran ng may-ari ng isang local boutique para ayusin ang magulong scheduling system ng online store niya. Sumunod ang isang kontraktor na kailangan ng tulong sa invoicing. Pagkatapos ay isang dental office. Tapos isang regional home supply company na nangangailangan ng tulong para manatiling compliant. Pagsapit ko ng 30, may mga kliyente na ako sa 4 na estado. May 2 part-time contractors na nagtatrabaho sa ilalim ng LLC ko at sapat na ang retained earnings ko para mabili ng cash ang apartment ko kung gugustuhin ko. Hindi ko iyon ipinagsasabi dahil maaga kong natutunan na sa bahay ng mga magulang ko hindi ipinagdiriwang ang tagumpay. Sinusuri ito minamaliit at binabaluktot para magamit pa rin laban sa akin. Kapag bumibili ako ng magandang bagay, tinatanong ng nanay ko kung sino ang nagbayad noon. Kapag nagpupuyat ako sa trabaho, tinatawag iyon ng tatay ko na pretend office time. Kapag nakakakuha ako ng malaking client, umiikot lang ang mata ng kapatid ko at sasabihing, "So, emails kalaunan." Mas naging ligtas ang katahimikan kaysa pagpapaliwanag. Ang masakit na katotohanan, naging mas madali rin para sa kanila ang pananahimik ko. Ang tatay kong si Douglas ay may maliit na plumbing supply business na dapat sana ay nagsara na 3 taon na ang nakalipas. Wala siyang alam sa digital invoices, payroll software at tax deadlines. Ang nanay kong si Patricia naman ay nagbebenta ng handmade decor online at gustong ikwento sa lahat na siya lang mag-isa ang bumuo ng shop niya. Pero ako ang paulit-ulit na nagre-rebuild ng buong storefront niya tuwing hating gabi ng hindi na mabilang. Ako ang nagsiset up ng shipping automations niya, nag-ayos ng customer disputes, at tahimik na sumasagot sa galit na emails gamit ang neutral na business alias para maipagpatuloy niyang magmukhang matagumpay na local entrepreneur sa mga church luncheon.
Ang nakababata kong kapatid na si Hailey ay gustong maging lifestyle influencer. Ako ang nagbabasa ng mga kontratang pinipirmahan niya nang hindi niya naiintindihan. Nakakahuli ng mga clause na pwedeng magkulong sa kanya sa unpaid brand work at nag-aayos ng website na tinatawag niyang media platform. May consignment booth din ang tiyahin ko na halos hindi niya kayang patakbuhin at ako rin ang naglinis ng sales records niya. Sa loob ng maraming taon, ako ang hindi nakikitang pundasyon ng mga taong buong yabang na nagsasabing wala akong ambag. Hindi ako nakatira sa kanila dahil kailangan ko ng pagsagip. Nanatili ako dahil sa tuwing sinusubukan kong humiwalay may sistema ng bayaran na malapit ng bumagsak. May checkeng tumatalbog. May nakakaligta ang filing deadline. May umiiyak. At sa kung anong paraan lagi akong nahihila pabalik sa gulo nila. Tinatawag iyon ng pamilya ko na tulong sa bahay, pero mas pangit ang totoo. Ako ang tahimik na sumusuporta sa ilusyon na mas magaling, mas matatag, at mas matagumpay sila kaysa sa tunay nilang kalagayan. Kaya nang umalis ako, hindi iyon dramatic. Umalis ako dala ang mga labeled bins standing desk ko, 3 monitor coffee grinder at isang folder sa laptop ko na pinangalan ng transition. 6 na linggo kong inihanda ang maayos na handoff para sa lahat ng bagay na tunay na akin. Inilipat ko muna ang sarili kong client systems. Pagkatapos pinaghiwalay ko ang personal na pabor sa professional services. Sunod, inalis ko ang credentials ko sa lahat ng lugar kung saan tahimik na pangalan ko ang nagpapanatili ng kaayusan. Hindi dahil sa paghihiganti kundi dahil kailangan ko na. Tapos na akong maging unpaid labor na nakabalot sa guilt ng pamilya. Noong umaga ng Facebook post, 4 na iba't ibang system na ang tinanggalan ko ng backup oversight ko. Hindi ang post ang dahilan ng desisyon ko. Kumpirmasyon lang iyon. Kaya hindi ako nakipagtalo sa comments dahil may alam na akong hindi nila alam. Akala nila ako ang kahihiyang umalis ng bahay, ang hindi nila alam. Ako ang load-bearing wall na sumusuporta sa lahat. Habang tumatagal ang araw, lalo pang naging malupit ang mga comments. Noong una, mabababaw lang. Tamad, pabigat failure, future cat lady. Pero kalaunan naghukay sila ng mga lumang alaala na parang tropeo. May nagbanggit noong panahong na-reject ako sa isang fast food job noong 25 ako, na nangyari sa pinakamahirap na 6 na buwan ng buhay ko matapos bumagsak ang isang kontrata at pilit akong kumakapit sa kahit anong stable na routine para lang hindi tuluyang malunod sa problema. Nagkomento ang tiyahin kong si Sharon. Naalala nyo nung umiyak siya dahil doon unemployed pa rin 30 tao ang tumawa sa comment na iyon. Tinag ng kapatid ko ang kalahati ng social circle niya at nagsulat pa ng warning ito ang magiging future dating situation ninyo. Nilike pa iyon ng ex ko na mas mukha pang kaawa-awa kaysa malupit. At kahit ganoon, wala pa rin akong sinabi. Tahimik lang akong nakaupo sa sahig ng apartment ko sa pagitan ng mga kahong hindi pa nabubuksan habang nangongolekta ng ebidensya. Tumawag ang best friend kong si Madison bago magtanghali. Sabihin mong hindi ka sumagot, sabi niya agad nang hindi man lang bumabati. Sinabi kong hindi. Napabuntong hininga siya na parang may umatras mula sa bingit ng bangin. Isa si Madison sa iilang taong totoong nakakaalam kung ano talaga ang negosyo ko. Nakita niya ang mga kontrata balance sheets, secure folders, mahahabang gabi ng trabaho mga tawag sa abogado at ang systems maps na nakadikit sa dingding ko. Alam din niya kung gaano kalaki ang nakaasa sa pamilya ko sa trabahong tinatawag nilang peke. Savannah, maingat niyang sabi, wala silang ideya sa ginawa nila. Alam ko, sagot ko. Iyon ang unang nakakatawang bagay na sinabi nila buong taon. Natahimik siya sandali bago itanong ang totoong tanong. Sasabihin mo ba sa kanila? Tiningnan ko ulit ang post, ang nakangiting profile picture ng nanay ko sa tabi ng caption na iyon at sumagot ako ng hindi pa. Nang hapong iyon, isa-isa kong binalikan ang lahat ng lugar kung saan ang trabaho ko ay unti-unting naging obligasyong inaasahan na lang. Tinanggal ko ang device approvals na konektado sa personal administrator account ko. Inilipat ko sa phone to nila ang recurring vendor reminders. In-archive ko ang support templates na ako mismo ang gumawa para sa online shop ng nanay ko.
Tinanggal ko ang emergency authorization ko mula sa payroll service na hindi kailanman natutunang gamitin ng maayos ng tatay ko. Pagkatapos gumawa ako ng isang malinis at profesional na notice. Hindi iyon emosyonal. Iyon ang pinakamagandang bahagi. Nakasaad lang doon na simula agad sa araw na iyon, hindi na ako magbibigay ng unpaid digital operations compliance monitoring invoice management, storefront maintenance contract review o emergency administrative support para sa sinumang tao o business entity na walang formal service agreement sa Brooks Risk Solutions LLC. Kung gusto pa rin nila ng serbisyo, maaari silang humiling ng standard contract na may market rate depende sa availability. Nag-attach din ako ng dokumentasyon ng lahat ng oras na inilaan ko sa nakaraang 11 buwan, naka-breakdown bawat kategory. Umabot iyon sa 1,284 na oras na walang bayad. Hindi ko pa iyon ipinadala. Sinave ko lang sa drafts at naghintay. Pagsapit ng gabi, mas malayo pa ang narating ng post kaysa marahil inaasahan ng nanay ko. Shinare iyon ng mga tao noong high school. May 2 dating kapitbahay na nagkomento. Isang dati kong Sunday school teacher ang nag-react ng laughing emoji bago iyon tahimik na tinanggal makalipas ang 1 oras nang mapansin niyang nilike ko rin ang comment niya. Mas lalo iyong nakalito sa mga tao kaysa kung nagalit ako. Natakot sila sa pagiging kalmado ko dahil ang panghihiya ay masaya lang kapag ang target ay nagpapakita ng sakit ayon sa gusto nila. Tumanggi akong gawin iyon. Sa halip ginugol ko ang gabi sa paggawa ng timeline. Day 1, pangungutya. Day 2, iisipin nilang, ang katahimikan ay pagsuko. Day 3, unang hindi natapos na task. Day 5, pangalawang missed deadline. Day 7, magsisimulang magulo ang mga system. Day 9, kitang-kita na ang mga bitak. Day 12, tuluyang magpapanik. At oo, alam ko mismo kung kailan magsisimula ang panic dahil mas alam ko ang schedules nila kaysa sa kanila. May vendor reconciliation na kailangang isumite ang tatay kong si Douglas. Ang nanay ko naman ay may shipping sync at chargeback window na malapit nang magsara. Ang kapatid kong si Hailey ay may sponsorship deliverable na may clause na hindi niya binasa. Ang tiyahin ko naman ay may posibleng problema sa sales tax dahil sa 3 buwang magulong records na dati kong tahimik na inaayos bago pa may makapansin. Ako lang ang taong nakakakita sa mga problemang iyon bago pa lumala. Kapag wala ako, hindi sabay-sabay lalabas ang mga mali. Kukundi unti-unti silang magsasama-sama hanggang sumabog. Iyon ang bagay na hindi maintindihan ng karamihan tungkol sa invisible work. Kapag mahusay mong ginagawa ang trabaho mo, walang nakakakita sa mga sakunang napigilan mo. Mapapansin lang nila ang pagkawala mo kapag ang unang tagas ay naging bahana. Kaya ipinagpatuloy ko lang ang pangongolekta ng screenshots. Ipinagpatuloy ko rin ang pag-like sa comments. At naghintay lang ako. Pagsapit ng ika-4 na araw, nagsimulang bumagal ang online store ng nanay ko. Alam ko iyon dahil isa sa mga regular niyang customer ay aksidenteng nag-email sa lumang support address na naka-forward pa rin sa akin para lang sa security alerts. Magalang itong nagtanong kung bakit hindi pa naipapadala ang 2 order at kung bakit walang tracking numbers. Tinitigan ko lang ang email at wala akong ginawa. Mukha iyong malamig hanggang sa maintindihan mo kung ilang taon akong naturuang isipin na bawat emergency sa bahay na iyon ay responsibilidad ko. Kung hinawakan ko kahit isang beses ang order na iyon, muli kong bubuksan ang buong sistemang pilit kong nilayuan. Kaya isinara ko ang email at nagluto ng hapunan sa sarili kong kusina sa unang pagkakataon nang hindi nakikinig kung may sisigaw ba ng pangalan ko mula sa kabilang hallway. Sa day 5, dumating ang unang tunay na bitak sa negosyo ng tatay ko. Ugali ni Douglas na mag-approve ng purchases bago tingnan ang cash flow. Tapos, aasahan akong maglipat ng pera, mag-ayos ng categorization errors, at mag-reconcile ng account mismatches bago pa mapansin ng bookkeeper niya. Tumawag siya 1 beses ng umagang iyon pero ibinaba agad bago pa tuluyang mag-ring na parang hinila pabalik ng pride niya ang kamay niya sa huling segundo. Pagkatapos nag-text siya ng need login for invoice thing. Binasa ko yon. Hindi ako sumagot. 10 minuto pagkatapos nagpadala ulit siya ng call me. Walang sorry.
Walang acknowledgement. Wala man lang banggit tungkol sa Facebook post. Naroon pa rin ang parehong paniniwala. Umiiral lang ako para ibalik ang convenience sa buhay nila. Hinayaan kong manatili ang message na iyon katabi ng 30 screenshots ng mga taong tumatawa sa mukha ko. Pagsapit ng day 6, nag-text si Heather Collins, ang babaeng nakatira 2 building mula sa bahay ng mga magulang ko, at tila alam ang lahat ng chismis nang hindi naman mukhang masama ang ugali. Hindi malupit si Heather. Mapagmasid lang siya. Parang wala sa mood ang nanay mo, sulat niya. Hindi nakakuha ng pirma ang mail carrier ngayong umaga at muntik na siyang umiyak. Halos matawa ako. 2 sitwasyon lang umiiyak si Patricia kapag tunay siyang nasasaktan o kapag tingin niyang makakatulong iyon para makatakas sa pananagutan. Hindi ko rin sinagot si Heather, pero itinabi ko sa isip ko ang impormasyong iyon. Kinagabihan pumunta si Madison, dala ang Thai food at isang bote ng sparkling water dahil alam niyang mas mahusay akong mag-isip kapag may malamig akong hawak. Umupo kami sa gitna ng kalahati pang hindi nabubuksang mga kahon habang binabasa niya ng dramatiko ang mga comments hanggang sa pareho kaming matawa. Pagkatapos nag-iba ang ekspresyon niya. Alam mo, sabi niya, hindi lang ito tungkol sa pagiging masama nila. Sabi niya, hindi lang ito tungkol sa pagiging malupit nila. Kailangan nila ng audience. Tama siya. Hindi ako ipinahiya ng nanay ko ng pribado dahil walang emotional reward sa pribadong panghihiya. Kailangan niya ng likes, ng pagsang-ayon ng mga saksi, ng patunay na buhay pa rin ang mito ng pamilya nila, si Savannah, ang pabigat si Patricia, ang martir na ina. At ang lahat ng iba pa ang pagod na biktima ng presensya ko. Pagsapit ng day 7 sa wakas, ay nag-text si Hailey hindi para humingi ng tawad at hindi rin para tanungin kung ayos lang ako. Ang sabi lang niya, "Can you check a contract real quick?" Iyon lang. Walang punctuation. Walang hiya. Napatawa ako ng malakas sa gitna ng tahimik kong apartment. Pagkatapos, binuksan ko ang screenshot folder at idinagdag ang message niya roon. Kapag tinatanong ng mga tao kung bakit gustong-gusto ng maraming viewers ang revenge stories, tingin ko ito ang dahilan. Minsan ang kalupitan ay hindi agad dramatic. Minsan casual lang ito, efficient at puno ng entitlement. Tumulong si Hailey na gawing entertainment ang pagkatao ko para sa mga kaibigan niya. Tapos agad niyang hinanap ang expertise ko nang siya naman ang may kailangan. Hindi ako sumagot. Makalipas ang ilang oras, nagpadala siya ng hello. Pagkatapos, brand needs answer tonight. Sunod, don't be petty. Ibinaliktad ko ang phone ko at lumabas para maglakad. Ang simpleng lakad na iyon ang may binago sa loob ko. Karaniwan lang ang panahon. Karaniwan lang ang sidewalk. Walang pumigil sa akin. Walang may hinihingi. Walang kailangang sagipin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko kung gaano katahimik ang sariling buhay ko kapag tumigil akong ialay ang sarili ko sa kawalang respetong nakatago sa pangalang obligasyon sa pamilya. Pagbalik ko, may 6 na missed calls mula sa bahay. Tinanggal na pala ng nanay ko ang original post. Pero huli na ang lahat. Kumalat na ang screenshots at hindi bababa sa 2 ng tao ang nakapag-save noon. Alam ko dahil may isa sa kanila ang nag-send sa akin ng screenshot na may kasamang girl. Totoo ba ito? Hindi pa rin ako sumagot sa publiko, pero ng gabing iyon, eksaktong alas 11:50, 8 ng gabi, ipinadala ko ang formal notice mula sa drafts ko sa bawat adultong nangutya gumamit o nakinabang sa pagpapanggap na wala akong halaga. Naka-attach sa email ang time log service categories at isang huling linyang 3 beses nilang babasahin bago paniwalaan. Effective immediately. All prior informal support arrangements are terminated. Any attempt to access, impersonate or restore my credentials without authorization will be documented. 12 minuto lang ang lumipas, 2 beses tumawag ang tatay ko. 4 na beses tumawag ang nanay ko. 3 all caps na message ang ipinadala ni Hailey. Natulog ako. Pagkagising ko, may 16 na missed calls, 19 na texts at isang voicemail mula kay Aunt Sharon na nagsimula sa peking lambing at nagtapos sa lantad na panic. Savannah, honey, parang may misunderstanding yata tungkol sa sales report setup. Misunderstanding.
Halos mapatawa ako ng malakas sa kusina ko sa salitang iyon. Palaging tinatawag ng mga tao na misunderstanding ang sitwasyon kapag nawalan sila ng access sa bagay na akala nila ay karapatan nilang makuha. Ang boundaries nagiging confusion, ang consequences nagiging cruelty, at biglang ang parehong mga taong ipinahiya ka sa publiko ay magsisimulang magsalita sa mahina at nanginginig na boses na parang nakalimutan nila kung gaano sila kalakas tumawa noong may audience pa sila. Ang mga message ng tatay ko ang pinakanaglantad sa lahat dahil si Douglas ay mag-text na parang isang lalaking naniniwala pa ring kayang baliktarin ng autoridad ang realidad. Una niyang sinabi, "Why did you send that kasunod noon? You know I need those login." Pagkatapos vendor payment didn't go through. At makalipas ang 3 oras, call me now. Pagsapit ng tanghali. Nagbago na naman ang tono niya. This is affecting real business. Nakatitig lang ako sa linyang iyon na parang isang masamang biro. Parang hindi naging totoong negosyo ang ginawa ko. Parang ang 1,284 na oras ng unpaid labor ko ay simpleng maliliit na pabor lang sa bahay, sa pagitan ng paghuhugas ng pinggan, pagdidisappoint sa lahat at pag-iral sa maling paraan. Ilang taon niyang itinuring na imahinasyon lang ang trabaho ko dahil ginagawa ko iyon sa laptop at hindi sa storefront na may neon sign. Pero nang magsimulang bumagsak ang mga system, biglang naging real business iyon. Nakakatawa kung gaano kabilis respetuhin ng mga tao ang trabaho kapag sila na mismo ang nalulunod ng wala ito. Iba naman ang paraan ng nanay ko. Si Patricia ay mabilis na lumipat mula sa galit tungo sa pagpapanggap na inosente na parang eksperto siya rito. After everything I've done for you, ang una niyang sinabi kasunod ang "I was joking" on Facebook. And you know that. Pagkatapos ay, "You're embarrassing this family." Pero nang mapagtanto niyang hindi sapat ang guilt para maibalik ang access niya, naging desperado at mas diretso ang mga mensahe niya. "Please pick up. Orders are stuck. I don't know what password goes with what. Customers are threatening disputes. Your father is furious. Savannah, please." Mas matagal kong tinitigan ang huling mensaheng iyon kaysa sa iba dahil matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya ang ganoong klase ng pananalita. Hindi dramatic speech. Hindi umiiyak na pag-amin. Kahit isang sandali lang sana nakausapin niya ako bilang tao at hindi bilang istorbo. Pero ngayong dumating na iyon, wala itong dalang paghilom. Praktikal lang ang dahilan. Hindi niya ako namimiss. Ang namimiss niya ay ang mga problemang pinipigilan ko noon. Pagsapit ng hapon ng day siyam, tuluyan ng sumabog ang problema ni Hailey. Pumirma siya ng content deal sa isang supplement brand na may required milestone delivery. Exclusivity, performance consistency at repayment penalties kapag hindi siya nakapag-post ayon sa schedule. 2 buwan bago iyon, sinabi ko na sa kanya na basura ang kontrata. Hina-highlight ko pa ang mga section na nagbibigay ng sobrang kontrol sa kumpanya. Ipinaliwanag kung paano siya mababaon ng repayment clause at nag-alok pa akong gumawa ng mas maayos na bersyon bago siya pumirma. Inirapan lang niya ako, tinawag akong dramatic at sinabing lagi akong umaasta na mas matalino kaysa sa lahat. Pagkatapos niyang pumirma, kahit binalaan ko na siya, bumalik siya sa akin para sabihing, "Just make sure it's fine." Ginawa ko noon ang kaya ko para mabawasan ang risk, pero nang tuluyan akong humiwalay, naging responsibilidad na niya ulit ang mga deadline. Ipinakita ng mga text niya ng araw na iyon kung sino talaga siya kapag nagkakaproblema. Una, paninisi. "You knew this was due." Sunod, galit. "You are literally doing this to your own sister." Pagkatapos, panic. "They're threatening legal." At sa huli, pagbagsak. "Please help me. I'm serious." Makalipas ang 10 minuto, dumating ang text na mas tumama sa akin kaysa sa lahat. "I can't afford this." Pinakatagal ko iyong tinitigan dahil iyon ang unang totoong tapat na pangungusap na isinulat niya. Walang arte, walang sarcasm. Takot lang talaga. Hindi ako natuwang basahin iyon, pero hindi rin ako agad tumakbo para iligtas siya. Palaging mukhang malupit ang consequences para sa mga taong buong buhay na sanay ipasa sa iba ang sarili nilang gulo. Ang totoong pagbabago ay nangyari sa day 10 nang may isang local customer na nag-post sa publiko na tumanggap ng bayad ang decor shop ng nanay ko
para sa mga item na hindi naman naipadala at tumigil pa sa pagsagot sa emails. Maikli lang noong una ang post, halos magalang pa nga. Pagkatapos may isa pang babae na nag-comment na naghihintay din siya. May isa pang nagdagdag ng screenshots. Pagkatapos may pang-apat na nagtag sa business page. Wala pang isang oras naging isa na itong lokal na dramang hindi kayang iwasan ng mga tao. Tahimik ko iyong pinanood habang lumalaki sa community page, habang si Patricia, na minsang gumamit ng Facebook para gawing katatawanan ang pagkatao ko, ay unti-unting natututong maramdaman kung ano ang pakiramdam ng public comments kapag hindi na sa iyo nakikisaya ang crowd. Noong una, reklamo lang tungkol sa pangit na serbisyo ang mga tao. Pagkatapos may nakakilala sa pangalan niya. May isa pang nag-ugnay nito sa dati niyang post tungkol sa leech daughter niya. At may isang comment na tuluyang nagpabago ng direksyon ng usapan. Baka hindi mo dapat pinagtatawanan ang taong malinaw na nagpapatakbo ng negosyo mo. Hindi ako ang nagsulat noon. Hindi ko na kailangan. Nakapili na ng side ang internet. Hindi dahil mababait ang mga tao, kundi dahil mas gustong parusahan ng social media ang hypocrisy kaysa simpleng failure. Pagsapit ng hapon, kahit ang mga taong tumawa sa akin noon ay nagsimulang manahimik. Isang babae mula sa simbahan na dati nag-react ng laughing emoji sa original post ng nanay ko ay biglang nag-comment sa business thread. Praying this gets resolved peacefully. Ang lalaking nagbiro noon na dapat akong matutong maging useful ay tahimik na nag-delete ng comment niya mula 12 araw ang nakalipas. Ang tiyahin kong napakakumpiyansa noong pinagtawanan niya ako sa publiko ay nagpadala ng voice note na sobrang nanginginig kaya 2 beses ko pang pinakinggan. Savannah sweetheart, kung pwede mo lang sana i-log in kahit isang beses pa at ayusin ang filing issue, ma-appreciate ko talaga. Alam kong lumala ang lahat, pero pamilya tayo. Heto na naman iyon. Family. Ang emergency exit word. Ang magic key na ginagamit ng mga tao kapag papalapit na ang accountability. Walang nagsabing family noong ginagawa nila akong entertainment. Walang nagsabing family noong nilike ng ex ko ang post na iyon at hinayaang makita ng lahat. Pero ngayon, biglang mahalaga na naman ang dugo. Pagsapit ng gabi ng day, 11. Dumating si Madison at nadatnan akong nakaupo, nang naka-cross-legged sa couch, habang patuloy na umiilaw ang phone ko kada ilang minuto na parang warning signal. Gaano kalala, tanong niya. Iniabot ko lang ang phone nang hindi nagsasalita. Tahimik siyang nagbasa ng halos 1 minuto habang nagsuscroll sa texts, missed calls, at voice notes na nagkakapatong-patong na parang mga estanteng bumabagsak. Dahan-dahang nagbago ang mukha niya mula sa curiosity tungo sa disgust at pagkatapos ay naging mas malamig pa roon. Hindi sila tumatawag dahil mahal ka nila, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ko. Tumatawag sila dahil bumagsak na ang scaffolding. 1 beses lang siyang tumango. Kung ganon, huwag mong ipagkamali ang pagbagsak nila sa pagsisisi. Tumimo sa loob ko ang linyang iyon na parang bakal dahil tama siya. Napakadaling marinig ang panik nila at mapagkamalan iyon na paggising ng konsensya. Madaling isipin na ang pag-iyak ay katotohanan. Madaling paniwalaan na ang desperasyon ay kapareho ng pagsisisi. Pero maraming dahilan kung bakit umiiyak ang tao dahil sa lungkot, takot, kahihiyan, pagkakalantad, pagbagsak sa pera, o sa posibilidad na ang taong matagal nilang minamaliit ay tuluyan ng naunawaan ang tunay niyang halaga. Nang gabing iyon, ipinadala ng tatay ko ang mensaheng tuluyang nagpabago sa emosyon ng lahat. Hindi dahil mabait iyon, kundi dahil iyon ang unang totoong tapat na sinabi niya. We may lose the house. 1 beses ko iyong binasa, pagkatapos ay muli at pagkatapos ay pangatlong ulit. Alam ko na noon ang ilang bahagi ng problemang iyon. Ilang buwan bago pa nito nang iharap ni Douglas sa akin ang isang spreadsheet at sinabing silipin mo lang, nakita ko na agad ang mga senyales ng second mortgage na nahihirapan ng bayaran, sobrang pag-order ng inventory at cash flow na pilit na tinatawid gamit ang denial at timing tricks. Binalaan ko siya noon. Sinabi kong tigilan niya ang pagbili na parang mas malakas ang negosyo kaysa sa tunay nitong kalagayan.
Sinabi kong masyado siyang umaasa sa delayed vendor payments at mahihinang projections. Nasaktan ang ego niya at sinabi niyang tumigil ako sa pag-aastang mas matalino kaysa sa lahat. At ngayon, siya mismo ang nagte-text na baka mawala ang bahay nila. Hindi dahil gumawa ako ng krisis, kundi dahil tumigil na akong itago ang isang krisis na matagal nang umiiral. Hindi pa rin ako sumagot ng gabing iyon. Sa halip binuksan ko ulit ang screenshot folder at pinagtabi ang unang larawan at ang mga pinakabagong mensahe. Sa isang banda, the 30-year-old leech is finally gone. Sa kabilang banda, please call. We're desperate. Sa isang banda, laughing emojis pampublikong kahihiyan. At mga kamag-anak na ginawang content ang buhay ko. Sa kabilang banda, voice notes na puno ng nanginginig na paghinga, desperadong paghingi ng tawad at praktikal na takot. Matagal akong nakaupo habang tinitingnan ang dalawang bersyon nila, ang mayabang na bersyon at ang unti-unting bumabagsak na bersyon hanggang sa may mahalaga akong naunawaan. Wala namang nagbago sa akin sa loob ng 11 araw na iyon. Hindi nagbago ang talino ko, trabaho ko o halaga ko. Ang nagbago lang ay napilitan silang mabuhay nang wala ang mga bahagi ko na matagal nilang ipinagkukunwaring walang silbi. Hindi pa man nagsisimula ang DAI 12, pero tunog na agad sila ng mga taong nakatayo sa gitna ng mga guho ng bagay na akala nila ay hindi kailanman babagsak. Eksaktong 8:14 ng hapon ng ika-12 muling tumunog ang phone ko. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko dahil gusto kong marinig ng personal ang unang tunay na paghingi ng tawad kung magkakaroon man. Hindi sa text, kundi ng direkta. Umiiyak na ang nanay ko bago pa niya mabanggit ang pangalan ko. Totoong iyak iyon, hindi performance crying. Naririnig mo ang pagkakaiba. Ang isa ay gustong may makakita. Ang isa naman ay sobrang wasak na wala nang pakialam kung sino ang nakikinig. Savannah, sabi niya, please don't hang up. Sumandal ako sa kitchen counter ko at hindi nagsalita. Mabilis niyang pinuno ang katahimikan na parang natatakot siyang maging pader iyon kapag tumagal. Naka-freeze ang mga orders. Dumarami ang refunds. Binabahan ng reklamo ang business page niya. Na-miss ng tatay ko ang payment window sa supplier. Ang problema ni Hailey sa kontrata ay umabot na sa formal notice. May penalties na kailangang bayaran si Aunt Sharon dahil mali ang pagkaka-file ng records. Nagsisihan na silang lahat. Kailangan lang naming malaman kung ano ang dapat gawin, mahina niyang sabi. Mas mabigat pang tumama sa akin ang linyang iyon kaysa sa kahit anong insultong ibinato niya noon dahil doon tuluyang lumantad ang buong kasinungalingan. Ang babaeng ipinakita ako sa internet bilang isang dependenteng anak ay ngayon umaaming 4 na matatandang tao ang hindi marunong mag-function nang wala ako. Hindi mahina kong sagot. Kailangan ninyong maintindihan kung ano ang ginawa ninyo. Nagsimula siyang humingi ng tawad ng putol-putol, hindi elegante, hindi maayos, kundi desperadong mga piraso lang ng pag-amin. Sinabi niyang lumala lang ng husto ang Facebook post. Sinabi niyang nagbibiro lang daw ang lahat at hindi niya inakalang kakalat iyon. Sinabi niyang galit siya dahil umalis ako sa bahay at gusto niyang isipin ng mga tao na relieved siya. Sinabi niyang hindi niya ginustong pagtulungan ako ng mga estranghero. Sinabi rin niyang hindi niya alam na ganoon pala karami ang ginagawa ko. Nanikip ang panga ko sa linyang iyon. Parang kahit ngayon hindi pa rin sapat ang buhay ko para mabigyan ng buong pagkilala. Kaya ako na ang nagbigay noon. Isa-isa kong sinabi ang lahat ng ginagawa ko sa loob ng maraming taon. Pinangalanan ko ang mga systems, contracts, alerts, chargebacks, filings, payroll corrections, fraud flags at mga website outage na inaayos ko 2:00 ng madaling araw. Ang sponsorship terms na binaliwala ni Hailey. Ang vendor mismatches na hindi kailanman natutunang basahin ng tatay ko. Ang customer disputes na tahimik kong inaayos gamit ang peking support names para maipagmalaki ni Patricia na parang kusang tumatakbo ang negosyo niya. Sinabi kong habang nagbibiro siya online tungkol sa pagluluto ng pagkain ko. Ako naman ang pumipigil na mapasara ang store niya dahil sa kapabayaan. Habang pinagtatawanan ni Aunt Sharon ang rejection ko sa fast food job 5 taon na ang nakalipas 3 beses ko naman siyang nailigtas sa tax exposure.
Habang ginagamit ako ni Hailey bilang dating warning content para sa mga kaibigan niya, ako naman ang pumigil sa kanya na mabaon sa 3 buwang unpaid work. Ginawa ninyo akong biro, sabi ko, dahil kung aaminin ninyong ako ang pinaka-competent na tao sa bahay na iyon, mapipilitan kayong tingnan kung sino talaga kayo. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos sinabi niya ang mga salitang gusto ko nang marinig mula pa noong mga 17 anyos ako. I was wrong. Walang paglihis, walang pero, walang dahilan pagkatapos. Iyon lang. Iyon. Hindi nito inayos ang lahat pero totoo iyon. Makalipas ang 1 oras, tumawag ang tatay ko at tinanong kung maaari kaming magkita ng personal. Mas matanda ang tunog ng boses niya kaysa noong 1 linggo, hindi mas matalino kundi mas hubad at wasak. Sinabi niyang seryoso ang sitwasyon ng bahay nila. Kailangan daw niyang makipag-usap ng harapan. Hindi siya nag-utos. Hindi siya nag-demand. Nakiusap siya. Pumayag akong makipagkita ng hapon ding iyon sa isang coffee shop sa downtown, iyong paborito ng pamilya ko dahil pakiramdam nila roon ay moderno at matagumpay sila kapag nagpo-post sila mula doon. Halos matawa ako sa irony. Nagsimula ang lahat dahil sa public image, mukhang public discomfort din ang tatapos dito. Bago ako umalis, isang tanong lang ang ibinigay ni Madison. Pupunta ka ba roon para iligtas sila o para marinig? Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang mukhang mas kalmado kahit 12 araw nang magulo ang buhay ko. Para marinig sagot ko. Good, sabi niya. Kung ganon, huwag kang uuwi na may bago na namang unpaid job. Nakaupo na silang lahat pagpasok ko. Mukhang ilang gabi nang hindi natutulog ang tatay ko. May make-up ang nanay ko pero halatang minadali at hindi maayos ang pagkakalagay, iyong tipong sinusubukang itago ang pag-iyak pero lalo lang pinapahalata. Si Hailey naman ay diretso ang upo na mamaga ang mga mata at may legal envelope na halos itinatago sa ilalim ng kamay niya. Sa unang pagkakataon, walang nagkunwaring normal ang lahat. Walang pilit ng ngiti. Walang nagtangkang gawing biro ang tensyon. Ang mesa ay mukhang kung ano talaga iyon, isang pamilyang nakatayo sa gitna ng mga guho ng sariling kasinungalingan. Umupo ako at inilapag ang phone ko sa mesa nang nakataob ang screen, hindi para takutin sila, kundi para ipaalala sa sarili kong hindi ako magpapadala sa luha lang. Ang tatay ko ang unang nagsalita. Mali ang pag-handle namin dito. Marahil iyon na ang pinakamalapit sa pagpapakumbaba na narating ni Douglas Brooks sa loob ng 20 taon. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Inamin niyang mas malaki pala ang pagdepende niya sa akin kaysa sa kailanman niyang kinilala. Inamin niyang hindi niya talaga naiintindihan ang karamihan sa mga systems na minamanage ko at naiinis siya dahil kailangan niya ng tulong na hindi niya kayang kontrolin. Inamin din niyang matapos akong umalis, nakaligtaan niya ang isang vendor deadline, pagkatapos ay isa pa hanggang sa hindi na niya maitago ang kakulangan sa pera na matagal na niyang tinatakpan. Sinabi niyang kapag nagpatuloy pa iyon, posibleng ma-default sila sa bahay sa loob lang ng ilang linggo. Pagkatapos may ginawa ang nanay ko na hindi ko talaga inaasahan. Inilabas niya ang phone niya, binuksan ang Facebook sa harap ko at ipinakita ang draft ng isang public apology. Hindi pa nakapost. Naghihintay lang. Binanggit doon ang original post. Inamin nitong naging malupit iyon. Inamin nitong ipinahiya sa publiko ang sarili niyang anak at nakisali siya roon. Hindi nito binanggit ang pera negosyo o passwords. Ang sentro nito ay ang kahihiyan. Gusto kong makita mo muna, sabi niya. Dahan-dahan kong binasa iyon. Hindi perpekto pero mas mabuti iyon kaysa sa inaasahan ko. Nagsimulang umiyak si Hailey bago ko pa matapos basahin. Sinabi niyang hinihingan siya ngayon ng repayment at damages ng brand na kumontrata sa kanya dahil patuloy niyang namimiss ang deliverables. Sinabi niyang alam niyang binalaan ko siya noon. Inamin niyang tinag niya ang mga kaibigan niya dahil akala niya makakatawa iyon at magmumukha siyang witty. Hindi kita nakita bilang totoong tao noong sandaling iyon, mahina niyang sabi. Mas masakit pa iyon kaysa sa halos lahat ng sinabi nila dati. Marahil dahil sobrang linis ng katapatan nito. Hindi bilang kapatid, hindi bilang anak, hindi bilang babaeng bumubuo ng sariling buhay, kundi bilang content lang. Pwede akong tumayo noon at umalis.
Marahil iyon ang gustong makita ng maraming viewers. Pero ang paghihiganti na totoong nagpapabago ng buhay mo ay hindi laging tungkol sa pinakamatinding exit line. Minsan tungkol ito sa pagpuwersa sa katotohanan na manatili sa gitna ng mesa hanggang wala nang makaiwas tumingin dito. Kaya sinabi ko sa kanila kung ano ang susunod na mangyayari. Sinabi kong hindi na ako babalik sa bahay. Hindi ko ibabalik ang unpaid access, taxes. Hindi ko aayusin ang lahat dahil lang sa guilt bago maghating gabi. Kung gusto nila ng professional help ko, pipirma sila ng contracts, magbabayad ng retainers, rerespeto sa boundaries at makikipag-communicate sa tamang channels gaya ng ibang clients. Hindi ibig sabihin ng pamilya ay may permanenteng access sila sa trabaho ko. Ang pagmamahal ay hindi dapat nauuwi sa pampublikong panghihiya at pribadong pagsasamantala pagkatapos. Hindi na optional ang respeto. Iyon na ang kapalit para manatili sila sa buhay ko. Ang tatay ko ang unang tumango na ikinagulat ko. Pagkatapos tinanong niya kung magkano ang retainer. Hindi iyon may halong sarcasm, kundi purong pagkatalo. Ibinigay ko ang halaga. Halos mukha siyang masusuka, na halos nakakatawa kung iisipin kung gaano niya kadaling ginastos ang oras at pagod ko sa loob ng maraming taon. Tinanong ng nanay ko kung may iba pa ba silang pwedeng gawin bukod sa bayaran ako. Meron, sabihin ko. Sabihin ninyo ang totoo sa publiko katulad ng paraan ng pagsisinungaling ninyo noon. Doon mismo niya ipinost ang apology. Nagpost din ang kapatid ko mas maikli pero diretso. Tumawag ang tiyahin ko habang magkakasama kami sa mesa dahil narinig niya ang nangyayari. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, inilagay siya ng nanay ko sa speaker at sinabi kay Savannah, kahumihingi ng tawad hindi sa akin. Nakinig ako, habang ang isang babaeng doble ang edad ko ay hirap na hirap panagutan ang simpleng accountability at sa wakas ay nagawa rin iyon. Nabura ba noon ang ginawa nila? Hindi. Pero may bahagi sa akin na nasiyahan habang nakikita kong nagbabago ang comments sa apology post ng nanay ko mula sa chismis tungo sa pagkondena sa ugali niya. May ilang nagtanggol pa rin sa kanya. May nagsabing dapat pribado lang ang problema ng pamilya na nakakainsultong pakinggan dahil walang tumutol noong ginawang public entertainment ang kahihiyan ko. Pero sapat na maraming tao ang nakakita. Sapat na maraming nakaunawa. Sapat na maraming nakaalam kung sino talaga ang matagal nang bumubuhat sa lahat. Mahalaga iyon. Sa sumunod na linggo, ang mga missed calls ay hindi na tunog desperado, kundi maingat na. May mga kontratang ipinadala-dalawa ang pinirmahan at isa ang hindi. Tinanggap ko ang tatay ko bilang limited-term client na may mahigpit na scope dahil ang problema niya ay direktang nakakaapekto sa bubong na sumisilong kay Hailey. At sa kabila ng lahat, wala akong interes na panoorin na lang silang tuluyang malunod kung maaari namang maiwasan. Tinanggihan ko ang negosyo ng nanay ko maliban na lang kung kukuha siya ng totoong fulfillment assistant at papayagan akong gumawa ng boundaries na hindi kayang gibain ng guilt. Humingi si Hailey ng tulong sa pag-negotiate ng problema niya sa kontrata pero ni-refer ko siya sa abogado imbes na ako mismo ang sumagip sa kanya. Isa iyon sa pinakamahirap pero pinakamalusog na desisyong nagawa ko. Hindi natututo ang mga tao kapag palagi mong sinasalo ang consequences ng kawalan nila ng respeto. Tungkol naman sa akin, umuwi ako sa apartment ko nang gabing iyon, binuksan ang screenshot folder at inilipat iyon sa archive na pinangalanan kong lessons. Hindi ko iyon dinilit. Magkaiba ang paghilom at paglimot. Nakatayo ako sa tahimik kong kusina nagsalin ng isang basong tubig. At doon ko napagtanto na wala nang sino man sa mundong ito ang may karapatang tawagin akong pabigat muli. Hindi dahil napatunayan ko ang halaga ko gamit ang pera. Hindi dahil nakita na nila sa wakas ang silbi ko. Kundi dahil tumigil na akong ibigay sa ibang tao ang kapangyarihang magdikta kung sino ako. Kung may aral man sa kwentong ito iyon. Ang mga taong pinakamalakas tumawa sa buhay mo ay kadalasang sila rin ang nakatayo sa pundasyong tahimik mong itinayo. Huwag mong ipagkamali ang pagiging hindi napapansin sa pagiging walang halaga. Huwag mong hayaang ang kalupitang itinago sa anyo ng family humor ang magsabi kung ano ang tunay mong halaga. Ang respeto sa sarili ay hindi agad maingay sa simula.
Minsan ang respeto sa sarili ay mukhang mga screenshots, katahimikan at 12 araw ng paghihintay habang dumarating ang katotohanan sa tamang oras. Pero kapag pinili mo na ito, nagbabago ang lahat. At ang mga taong akala nila ay kaya kanilang hiyain habang buhay ay kadalasang natutuklasan na ang pinakamahal na pagkawala sa lahat ay hindi pera, hindi reputasyon at hindi kahit bahay, kundi ang mawalan ng access sa isang taong minahal sila ng sapat para panatilihing buo ang lahat habang abala silang tawagin siyang pabigat.